at ang paninirang puri ng mga iyong tumatawag sa kanilang mga sarili na mga Hudyo. No? So yung paninirang puri na tumatawag sa kanilang sarili bilang mga Hudyo, no? Hindi lang yung Roman Empire, kundi yung Judaism, sila ay nagpe-persecute laban sa mga Kristiyano na ito. At kinaila nila yung existence ng Panginoon, pinabubulaanan nila yung muling pagkabuhay ng Panginoon, at hindi nga sila mga gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. No? So yung kanilang stand dito ay sila yung mga Hudyo, no? Ginagawa nila ito for the sake ng kanilang pananampalataya sa Ama. No? Ito ay pananampalataya namin kay Jehovah, ito ay pananampalataya namin sa iisang Diyos. Ito ang dahilan kung ba't namin kayo pinapersecute, di ba? Parang si Saulo lang, di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi nga sila mga gayon. Hindi kayo ganyan. Ang inyong ginagawa ay taliwas sa naisin ng Diyos. Kundi isang sinagoga ni Satanas. Yung sinagoga, mga kapatid, dito ginagawa yung nag-aaral sila ng mga kasulatan ng Old Testament, dito sa sinagoga. Dito na tinitest yung mga tinatrial nila, yung mga inaakusahan nila laban sa isang sa relihiyon ng Judaism. No? So dito nakaroon ng trials. So, ang sabi ng Panginoon dito, sinagoga ni Satanas. No? Bakit? Kasi bandang huli din naman, at ang kanilang ginagawa ay totally opposite sa kung ano yung naisin ng Panginoon. No? Na yung kanilang tinatrial ay hindi naman talaga kaaway ng Diyos, kundi yung Diyos mismo bilang ang kanyang eklesiya, yung kanyang representation sa lupang ito bilang ang eklesiya. No? Yung mga Hudyo at yung Roman Empire ay tumatayong opposite sa naisin ng Diyos. Kaya sila ay ang sinagoga ni Satanas. No? Imbis na ang gawin ninyo ay maglingkod sa Panginoon, ang ginagawa ninyo ay pinapersecute nyo yung eklesiya. Kaya kayo ang sinagoga ni Satanas. Verse 10, huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo ng tiisin. Nung sinulat ito sa Patmos, magbibigay babala yung Panginoon dito sa Esmirna na ito, nadadanas kayo ng pagdurusa, pero huwag mong katakutan yan. Yan din sa atin, sa pagdurusa natin sa Panginoon, tila baga tayo rin ay nasa Church in Esmirna. At kapag ka nagkakaroon ka ng pagdurusa, nawa mga kapatid, yung pagsasalita ng Panginoon dito ay matanggap mo. Pagsasalita ng Panginoon, habang tayo ay nagdurusa ay parehas lang. Huwag mo yan katakutan. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo ay masubok. Dahil nga ito ay sinagoga ni Satanas. Ito ay nasa pandaraya, no? Isang machinery ni Satanas para kalimutan natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Nagtagumpay siya laban sa sa Church in Efeso. May wala ng Efeso yung kanyang unang pag-ibig, no? Dahil sa pagdurusa. Dito naman sa Church in Esmirna, hindi nila naiwala yung kanilang pag-ibig. Ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo ay masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Yung 10 araw sa Old Testament, yung 10 araw, ito ay nangangahulugang mabilis o madaling panahon. Kompleto, ngunit mabilis na panahon. Pero sa kasaysayan ng mga churches, no, ito yung pinakamaiksing panahon, yung Church in Esmirna. Kahit sila yung dumanas ang pagdurusa, saglit lang nila itong naranasan. Saglit lang itong naranasan compare sa mga karanasan ng mga eklesiya. No? Compare sa Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea na mahaba na yung panahon na tinatakbo. Ngunit yung Church in Esmirna ay saglit lang mga kapatid. No? Dahil yung ginawa dito ni Satanas na atake laban sa eklesiya mismo, ito ay hindi naging epektibo. Kumbaga, dahil sa kanyang persecution, ito ay dumadami pa. Kaya hindi effective yung kanyang ginagawang pagpatay sa mga Kristiyano. No? Sinasabi dito, ilalagay sila ng dyablo. Ibig sabihin, although ginagawa ito ng Roman Empire laban sa kanila, ang utak sa likod ng mga ito, walang iba kundi si Satanas. Ito ay kinikilos ayon sa instigation ni Satanas laban sa mga Kristiyano. At ito ay hindi epektibo mga kapatid. Panahon ng Esmirna, the more na sila ay pinapatay, the more na sila ay nag-aalab sa Panginoon. Magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang putong ng buhay. Maraming namamartir. No? At ang putong ng buhay dito mga kapatid, ito yung tumutukoy sa pagiging hari nila sa panahon ng 1,000 taong kaharian ng Diyos. Kasi yung Panginoon, siya ay magiging hari. No? Pagkatapos ng Great Tribulation, yung kanyang 1,000 kaharian mga kapatid ay darating. At yung mananagumpay sa Church in Esmirna dito, sila ay magkakaroon din ng korona o putong dahil sila ay magiging mga haring kasama ng Panginoon. At salamat sa Panginoon at ito ay isang pangako para sa atin. At ito ay isang magandang larawan, isang magandang pagsasalita para magpalakas sa mga Kristiyano ng panahon na ito sa kanilang pagdurusa na sila ay api at sila ay nasa kapighatian. Sila ay magiging hari ayon sa pangako ng ating Panginoon o pariling ng Panginoon Jesus. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Eklesiya. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng anumang paraan ng ikalawang kamatayan. So yung unang kamatayan mga kapatid, ito yung kamatayan natin sa physical. No? Hanggang dun lang yung boundary na kayang gawin ni Satanas sa atin. Kasi yung kamatayan na binabanggit dito, yung Hades, yung susi ng Hades, ang may hawak nito ay ang Panginoong Jesus. Diba? So alam natin na tayo ay makakasama ng Panginoon sa kanyang pagiging hari, kanyang pagkahari. No?
Kaya yung kamatayan na dadanasin natin, ito ay pangkatawang lupa lang. Hindi natin dadanasin ito sa darating na kabilang buhay. Although yung mga kapatid dito ay matindi yung kanilang pagdurusa, no? Hanggang doon lang yung kayang gawin ni Satanas.